Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kumusta po kayo? Naway na sa mabuting kalagayan kayo at malakas pa rin po ang ating kalooban upang humarap sa mga paghamon ng buhay na ating sinusuong sa pang-araw-araw na pagharap natin sa ating pag-iral sa mga iba't ibang lipunan at komunidad na ating ginagalawan. Mga kababayan, maraming salamat for your support and sa patuloy niyong pagmamahal sa Eric Celis YouTube channel at sa inyong pagbibigay suporta sa ating programang Bigwas ng Agila. Utang na loob po namin yan sa inyo, ang inyong mga kabutihan na i-promote, i-like, and share ang ating mga videos. Sa puntong ito, magbibigay po tayo ng pagpapaliwanag hinggil dito sa naging opinyon ni Justice Ascona. Ito po ay isang retired Supreme Court Justice. Si Justice Ascona po ay isa sa mga independent mind sa mundo ng legal na mga pananaw. In the legal profession, isa po ito sa nirerespeto. Itong si retired Supreme Court Senior Associate Justice Adolph Ascona. At kung saan siya po ay nagbigay ng pahayag at pananaw tungkol dito sa kanyang opinyon na ang ginagawa ng House of Representatives, lalo na po ang Committee on Injustice ni Lalo Istro, ay nagbibigay po ng maliwanag na indicators ng tinatawag na fishing expedition. Ang ibig sabihin po niyan, mga kababayan, ay ini-improvise nila at dinadagdagan o hinihilot ang mga naturang proseso para lamang makapangalap ng ebidensya doon sa kakulangan ng mga ebidensya ng complainants na nag-complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin po, wala talagang sapat na batayan at katotohanan ng mga reklamo, ngunit pinipilit po hanapan ng pangsuporta ng House Committee on Injustice. Kaya yan po ay isang malinaw na pag-abuso sa kapangyarihan, grave abuse of authority and discretion. Kaya marapat lamang na magreklamo at pumalag si Vice President Sara Duterte tungkol dyan. Pangalawang punto po ni Justice Ascona, sinabi niya na hindi rin po pwede na ang House of Representatives ay nag-aakto na sila ang complainant. Sila lang po ang mag-prosecute. Sila po ang magbubuo ng case build-up at iaakyat nila sa Senado kung may sapat na batayan silang nakikita na magkakaroon ng real probable cause. Yung totoo talaga na batayan sa mga reklamo na may karampatang ebidensya. Kung wala, dapat, sabi ni Justice Ascona, i-dismiss ang naturang reklamo instead na gumawa ng fishing expedition. Yung fishing expedition po, inuulit ni Erika, ito po ay bawal, illegal at pandaraya sa proseso ng impeachment o anumang kaso. Sapagkat kung ikaw ang nagrereklamo, ikaw ang may obligasyon na magbibitbit ng ebidensya at ipakikita mo sa korte o sa piskal na mayroon kang batayan kung bakit ka nagrereklamo. Well, kung wala kang batayan at nagreklamo ka lang para lamang perwisyuhin o buligligin mo lang at gawan mo ng pamimerwisyo ang isang public official o ang isang individual, illegal po yan at sa loob ng korte o sa loob ng piskalya ay doon ka pa maghahanap ng ebidensya at ang piskal ang magbibigay ng ebidensya para sa iyo. Yan ang tinatawag na fishing expedition. Exactly what we are seeing right now dyan sa ginagawa sa House of Representatives. Puro po ito mga pamamaraan ng pandaraya. Kaya itong ginagawa nila na ipatawag ang mga bank officials, di umano dahil may mga tinatago na kayamanan o mga deposito ng pera. Si Vice President Sara Duterte, illegal po yan. Hindi lamang yan isang illegal na gawain na nangangahulugan ng fishing expedition, kung hindi nilalabag nila mismo ang due process of law at ang equal protection of law na dapat ay binibigay kahit kanino man, hindi lamang kay Vice President Sara Duterte. And we don't have to forget, wag nating kalimutan na ang ating mga sistema sa pananalapi, ang mga bangko, ang mga deposito, ito po ay protected
with privilege of confidentiality under the so-called bank secrecy law. Ngayon, kung lalabagin ito at papayagan lamang natin na gawin yan ng House of Representatives dahil gusto nilang i-reinforce o dagdagan at i-improvise ang evidence na gusto nilang ipakita laban kay Vice President Sara Duterte na hindi naman kayang i-put up at ipalabas nito mga nagrereklamo kay Vice President Sara Duterte. Well, malinaw po ang pagkakahulugan yan ay dinadaya ang proseso. Kaya saan po tatakbo at ano ang gagawin ni Sara Duterte? Yan ang nararapat na pagpapaliwanag na ibinigay po ni dating Supreme Court Justice Adolf Ascuna. Aba, itong Lola Layla de Lima, sabay po ang kanyang ginawang pagmamaktol, bigla itong tinawag na si Sara Duterte daw ay nagpapakampi sa Korte Suprema. At naglabas pa siya ng kanyang pangiinsulto sa Vice President. Sinabi pa ni Lola Layla de Lima, mga kababayan, na ang akala ni Sara Duterte at ng kanyang mga tauhan o ng kanyang legal defense team, ang meaning daw ng SC ay hindi Supreme Court. Ang akala daw ni Sara Duterte, ang meaning ng SC ay Sara Court. Of course, with obvious attempt na insultuhin, bastusin po si Vice President Sara Duterte. Yan naman po talaga ang ibig sabihin kung bakit ang insulto ni Lola Layla de Lima, tinatawag niyang Sara Court, ang akala daw ni Vice President sa Supreme Court. Ayun. Pinagtawanan lang po ito ni Sara Duterte dahil alam natin po kung sino ang totoong desperado. Sino po ang nagigipit sa katotohanan na talagang takot na takot sila na mananatili po ang suporta at influensya ng taong bayan ng mga Duterte sa taong bayan sapagkat hindi na mapipigilan. Kamakailan lamang lumabas po ang survey ng Philippine Star. Matapos ang survey ng GMA Network, lumalabas na si Sara Duterte pa rin po ang frontliner at ang frontrunner. Sa lahat ng survey na ito, halos 4 sa bawat 10 Pilipino po bumuboto o boboto para kay Sara Duterte. That means, in the plurality of survey, pwede mong bigyan ng kahulugan na kalahati. Majority ng mga Pilipino kung magkakaroon ng eleksyon ay bubutuhin po si Sara Duterte bilang presidente. Lahat ng survey po yan, simula pa last year, nung December, noong February, noong April at ngayon nga may lumabas ulit, 4 na survey ang nagpapakita na nanatili po ang mataas na survey ratings ni Sara Duterte. Kaya naman ganoon na lang ang kagustuhan at ang desperado na mga hakbang na ginagawa po nila Lola Layla de Lima, nila Hontiveros, nila Trillanes na pinupunduhan at sinusuportahan ni Marcos at nila Romualdez ang ganito mga hakbang na durugin at talaga namang magkaroon ng tunutudong atake laban sa Vice President. Sapagkat ang layunin nila ay hindi naman nila mapapatanggal talaga si Vice President Sara Duterte sa Kongreso, sa Senado. Malamang ay 6 hanggang 7 lang. The most 8 ang kaya nilang mapipiga na sumunod sa diskarte nila na iboboto ang pagpapakonvict kay Sara Duterte sakali mang maiakyat sa Senado ang usapin tungkol sa impeachment trial. Pero ang ginagawa ngayon ng grupo nila de Lima, nila Hontiveros at ng mga aliporis ng sindikato ni Marcos at Romualdez dyan sa may Committee on Injustice, nagkakaroon na ng mini trial. Nagkakaroon na ng kangaroo court trial. Bagamat illegal ito, ipinagbabawal po ito sa batas. Hindi yan pwede gawin sapagkat ang trial ay ginagawa lamang kung inakyat na ng House of Representatives upon the signatories na may pumirma at nag-sang-ayon na mga at least 1/3 or 108 signatories ng mga kongresista at doon pa magbubuo ng Senate Impeachment Court. Pero inunahan na po ng House of Representatives ang naturang mga proseso, kaya naman wala ng choice ang Vice Presidente kundi idulog ito sa Korte Suprema. Ang lantarang pagdurog sa proseso ng mga demokratikong pundasyon ng makatarungan at naaayon sa batas na uri ng impeachment proceedings.
Kaya salamat po kay Justice Adolf Ascona sa kanyang pagpapaliwanag na hindi pwedeng gumawa ng fishing expedition, hindi pwedeng mag-improvise at sila ang mag-provide ng mga tinatawag na evidence support sa mga complainants ng impeachment laban sa Vice President sapagkat yan ay mahuhulog sa fishing expedition. At illegal po yan, paglabag yan sa due process of law, paglabag yan sa equal protection of law, at malinaw na pang-aabuso yan sa diskresyon and otoridad ng Kongreso. Aba, nagsalita na po Maraming abogado na rin ang nag-react dito sa napakahambog at napaka-arogante na mga ginagawa nila Luistro at ng mga tauhan nito na alam natin ang nag-uutos po nito ay si Martin Tambaloslos. Pero dahil nga po akala nila ang kapangyarihan at poder ay hindi mawawala sa kanila, ganun na lang po kung abusuhin nila ito. At ngayon nag-react din ito si Boy Ngiwe, no? Itong alipores ni Risa Hontiveros diyan sa House of Representatives na iyakin daw si Vice President Sara Duterte. Kaya iniinsulto niya pating Korte Suprema at ang pagiging makatarungan ng karapatan ng Vice President na ipaglaban ang kanyang karapatan laban sa mapang-abuso, mapangwasak at pandaraya na uri ng impeachment operations na nandyan po sa House of Representatives. Kaya tudo bira si si Boy Ngiwe at pati si Lula Laila de Lima at pati ang CPP, NPA, NDF takot na takot din na papaboran ng Korte Suprema muli ang makatarungan at makatotohanang reklamo at petisyon na isinangguni po at idinulog na ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. So mga kababayan, abangan po natin ang iba pang pagpapaliwanag kasi ganito rin ang pananaw ng maraming mga kongresistang hindi sumasang-ayon dito sa pang-aabuso, pagmamalabis at arogansya sa poder at kapangyarihan na ginagawa po ng House Committee on Injustice. At sa ngayon, abangan natin kung ano pa ang ibang legal na mga hakbang na gagawin po ni Vice President Sara Duterte hinggil sa kanyang pagtindig na ipagtanggol ang kanyang sarili, ang kanyang karapatan at ang integridad ng kanyang opisina, ang Office of the Vice President na pilit po sinasalaula at tinatarantado nitong baluktot at patuloy na binabaluktot na impeachment operations na ginagawa po nila Romualdez upon the consent and support of Marcos Jr. So dito na lang muna ang ating pananaw kung bakit tugma at napapanahon itong inihayag na opinyon ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Adolf Ascona. Patungkol ito sa kanyang sinasabi na hindi pwedeng mag-improvise, bawal mag-fishing expedition, at hindi pwedeng umakto na parang complainant ang House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte kung hindi sapat ang mga batayan at katotohanan na bitbit nito ng mga nagko-complaints ng impeachment or impeachable offense laban sa Vice President Sara Duterte. So sa lahat po ng gustong tumulong at magsuporta sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account, pwede po kayong kumontak at magpadala ng support sa ating mga advocacy program pati sa Bangon Sambayanan sa numero po na 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Rohilda Celis kay Langging po ang numero na yan. At ang Bangon Sambayanan po ay isa po itong volunteer organization. People's Advocacy Center ito, People's Movement. At ang focus nito, pagsasagawa ng mga community forum, mga community organizing, at community mobilization. Kasama ko po diyan ang ilang mga dating kadre na nagbo-volunteer na naging kasama ko po sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sana po matulungan nyo kami sa pagpapalakas at pagpapalago ng ating Bangon Sambayanan People's Advocacy Movement.
Ang numero muli na pwede po kayong tumulong in your own voluntary support and sincere support, 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Ruhilda Celis po, kay Langging ang name. We can create a center of advocacy through your support. Iniipon po natin ang lahat ng tulong na pwede ninyong maiambag sa atin. Maraming salamat muli at pakatandaan po natin, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino.